Naranasan mo na ba ang pakiramdam na para bang may nakatagong mundo sa ilalim ng tubig, isang lugar na hindi pa natin lubusang nauunawaan? Isipin mo, habang sumisisid ka sa malalim na karagatan, biglang may nakita kang kakaiba, isang pinto. Hindi ito basta-basta pinto na nakakabit sa isang bahay o gusali. Ito ay isang pinto na tila walang patutunguhan, nakatayo sa gitna ng walang hanggang asul. Ano kaya ang nasa likod nito? Ito ang tanong na bumabagabag sa isipan ng marami nang matagpuan ng isang kakaibang estruktura sa ilalim ng dagat. Ang karagatan, na sumasakop sa mahigit 70% ng ating planeta, ay nananatiling isang malaking palaisipan. Mas marami pa tayong alam tungkol sa kalawakan kaysa sa kailaliman ng ating sariling mundo. Sa bawat paglubog ng submarino at bawat pag-aaral ng mga oceanographer, may mga bagong tuklas na nagpapabago sa ating pananaw. Ang pagkatagpo sa isang pinto sa ilalim ng tubig ay isa lamang sa mga hindi inaasahang kabanata sa patuloy na kwento ng pagtuklas sa karagatan. Hindi ito lamang tungkol sa paghahanap ng mga bagong species o pagmamapa ng mga koral. Ito ay tungkol sa pagharap sa mga misteryo na nagpapaisip sa atin kung ano ang tunay na posible. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang literal na pinto. Ito ay isang metafora para sa mga hangganan ng ating kaalaman at ang walang katapusang posibilidad na naghihintay sa atin kung tayo ay maglakas loob na sumisid ng mas malalim. Ang paghahanap na ito ay nagdadala sa atin sa iba't ibang mga lugar at panahon, mula sa mga sinaunang sibilisasyon hanggang sa mga modernong teknolohiya. Sinusuri natin ang mga teorya, alamat, at mga siyentipikong pag-aaral na nagtatangkang ipaliwanag ang mga kakaibang pangyayari sa ilalim ng dagat. Ang ating paglalakbay ay magsisimula sa pag-unawa sa kung paano natuklasan ang misteryosong pinto at ang mga unang reaksyon ng mga taong nakakita nito. Susundan natin ang mga bakas ng mga ekspedisyon, mga pananaliksik, at mga haka-haka. Pag-uusapan natin ang mga posibleng paliwanag mula sa mga natural na formasyon hanggang sa mga gawa ng tao at maging ang mga teorya tungkol sa mga nawawalang sibilisasyon. Hindi natin basta-basta tatanggapin ang anumang kasagutan. Susuriin natin ang mga ebidensya, magtatanong at maghahanap ng mga katotohanan. Ang ating layunin ay hindi lamang upang malutas ang isang misteryo, kundi upang maunawaan ang mas malaking konteksto nito. Paano ito nakaapekto sa ating pagtingin sa karagatan? Ano ang sinasabi nito tungkol sa ating sariling kapasidad na magtaka at maghanap ng kaalaman? Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, maaaring hindi natin lubusang malutas ang misteryo ng pintong ito. Ngunit ang mahalaga ay ang mga tanong na nabuo, ang mga ideyang nabuksan, at ang mas malalim na pag-unawa sa mundo sa ating paligid. Ang karagatan ay patuloy na magiging isang lugar ng misteryo at pagtuklas, at ang pinto na ito ay isang paalala na marami pa tayong dapat alamin. Ito ay isang imbitasyon na maging bahagi ng patuloy na paghahanap ng katotohanan, kahit na sa kailaliman ng dagat. Mula sa mga kwento ng mga sirena hanggang sa mga alamat ng Atlantis, ang karagatan ay matagal nang pinagmumulan ng inspirasyon at misteryo. Ngunit bago pa man ang mga alamat na ito, mayroon ng mga sibilisasyon na nakasalalay sa dagat para sa kanilang pamumuhay, kalakalan, at maging sa kanilang espiritual na paniniwala. Ang pag-unawa sa kanilang relasyon sa karagatan ay nagbibigay linaw sa kung bakit ang isang estrukturang tulad ng isang pinto ay maaaring hindi lamang isang simpleng anomalya. Isipin ang mga sinaunang Polynesiano na naglayag sa buong Pasipiko gamit lamang ang mga bituin at ang kanilang kaalaman sa mga alon. Ang kanilang kakayahang mag-navigate sa malawak na karagatan ay isang testamento sa kanilang malalim na koneksyon sa kalikasan. Para sa kanila, ang dagat ay hindi lamang isang hadlang, kundi isang daan patungo sa mga bagong lupain at oportunidad. Ang mga kwento ng kanilang mga paglalakbay ay puno ng mga pagtuklas, pakikipagsapalaran, at mga espiritual na paniniwala na nakaugat sa karagatan. Sa ganitong konteksto, ang isang pinto sa ilalim ng tubig ay maaaring simbolo ng isang daanan patungo sa isang espiritual na kaharian,
isang lugar na kung saan ang mga mortal ay maaring makipag-ugnayan sa mga Diyos at Espiritu ng dagat. Subalit, hindi lamang mga alamat ang nagbibigay ng konteksto sa pagkatagpo sa pinto. Ang mga sinaunang sibilisasyon tulad ng mga Minoan at mga Egyptian ay mayroon ding malalakas na koneksyon sa karagatan. Ang kanilang mga lungsod ay umunlad sa pamamagitan ng kalakalan sa dagat at ang kanilang mga paniniwala ay sumasalamin sa kahalagahan ng karagatan sa kanilang mga buhay. Halimbawa, ang mga Egyptian ay mayroong mga Diyos at Diyosa na nagbabantay sa dagat at mga ilog, na nagpapakita ng kanilang paggalang at pag-asa sa karagatan para sa kanilang kabuhayan. Kaya naman, ang isang estruktura sa ilalim ng tubig ay maaaring maging bahagi ng isang nawawalang templo o isang lugar ng pagsamba na lumubog sa paglipas ng panahon. Sa kabilang banda, tingnan natin ang mga kwento ng mga nawawalang lungsod tulad ng Atlantis. Kahit na ang pag-iral nito ay pinagtatalunan, ang ideya ng isang advanced na sibilisasyon na lumubog sa dagat ay nananatiling isang malakas na simbolo ng ating paghahanap ng kaalaman at ang mga panganib ng labis na pagmamalaki. Kung ang pinto ay bahagi ng isang nawawalang lungsod, ito ay maaaring maging isang daanan patungo sa mga lihim ng isang nakaraan na sibilisasyon, isang sulyap sa isang mundo na nawala ngunit hindi nakalimutan. Ngayon, isipin natin kung paano nagbabago ang ating pagtingin sa karagatan sa paglipas ng panahon. Mula sa isang lugar ng pagkatakot at misteryo, ito ay naging isang pinagmumulan ng yamang dagat at isang daanan para sa pandaigdigang kalakalan. Ngunit sa kabila ng ating mga teknolohikal na pagsulong, ang karagatan ay nananatiling isang lugar ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Ang pagkatagpo sa pinto ay isang paalala na marami pa tayong dapat matutunan tungkol sa ating planeta at ang mga misteryo na nakatago sa ilalim ng alon. Ang pag-unawa sa kasaysayan ng ating relasyon sa karagatan ay nagbibigay daan sa atin na mas pahalagahan ang kahalagahan ng mga pagtuklas na tulad nito at ang pangangailangan na protektahan ang ating mga karagatan para sa mga susunod na henerasyon. Sir, paglalakbay natin sa kailaliman ng misteryong ito, parang tinatahak natin ang isang ilog na nagmumula sa iba't ibang bukal. Ang bawat bukal ay nagdadala ng sarili nitong kulay, amoy at lasa, ngunit sa huli, nagtatagpo ang lahat sa isang malawak na agos. Hindi natin maaring ipagwalang bahala ang bigat ng mga kwento ng ating mga ninuno, ang kanilang pagtatangi sa dagat at ang mga alamat na kanilang binuo sa paligid nito. Ang kanilang mga paniniwala ay naguugat sa ating kamalayan, nagbibigay kulay sa ating pagtingin sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa nakaraan. Ang ating kasalukuyang pag-unawa sa agham at teknolohiya ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad, nagbibigay sa atin ng mga kasangkapan upang tuklasin ang mga lugar na hindi pa natin nararating. Ang mga modernong teknolohiya ay parang mga mata na nakakakita sa kadiliman, nagbibigay liwanag sa mga lugar na dati hindi natin kayang abutin. Sa pamamagitan ng mga ito, nakikita natin ang mga bagong detalye, nakakahanap ng mga bagong pahiwatig at nagbubuo ng mga bagong teorya. Sa paglalahad ng mga iba't ibang perspektiba, natutuklasan natin na ang pinto ay hindi lamang isang pisikal na bagay. Ito ay isang simbolo, isang representasyon ng ating patuloy na paghahanap ng kaalaman. Ito ay parang isang salamin na nagpapakita ng ating mga pangarap, ating mga pag-asa at ating mga takot. Sa pamamagitan ng pagtingin dito, nakikita natin ang ating sarili, ang ating kapasidad na magtaka at ang ating determinasyon na malampasan ang mga hadlang. Sa pag-aaninag sa mga naunang talakayan, tila ba'y naglalakbay tayo sa isang malawak na kagubatan. Ang bawat puno ay kumakatawan sa isang ideya, isang teorya o isang posibilidad. Sa simula, parang hiwa-hiwalay ang mga puno, ngunit habang lumalalim ang ating paglalakbay, natutuklasan natin na ang lahat ay konektado. Ang mga ugat ng mga puno ay nagkakaisa sa ilalim ng lupa, nagbibigay ng lakas at suporta sa isa't isa.
Sa ganitong paraan, ang ating mga ideya ay nagiging mas matibay at mas makabuluhan. Samantala, habang papalapit tayo sa dulo ng ating paglalakbay, marapat nating tanungin ang ating sarili, ano ang tunay na kahalagahan ng pagtuklas na ito? Hindi lamang ito tungkol sa paglutas ng isang misteryo, kundi tungkol sa pagpapalawak ng ating kamalayan. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa ating lugar sa mundo, ang ating relasyon sa kalikasan, at ang ating responsibilidad sa mga susunod na henerasyon. Ito ay parang isang binhi na itinanim sa ating isipan na naghihintay na tumubo at mamunga. Kaya, sa paglalakbay natin sa mga ideyang ito, nararamdaman natin ang paghahanda para sa huling bahagi ng ating pagtuklas. Naway ang ating mga natutunan ay maging gabay sa ating mga susunod na hakbang at magbigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang mga misteryo na naghihintay pa sa atin sa hinaharap. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa kailaliman ng misteryong ito, marahil ay hindi natin lubusang nasagot ang lahat ng ating mga tanong. Ngunit hindi ba't ang tunay na kahalagahan ng pagtuklas ay hindi lamang sa paghahanap ng kasagutan, kundi sa pagbubukas ng ating mga isipan sa mga bagong posibilidad? Ang pinto sa ilalim ng dagat ay naging isang simbolo, isang representasyon ng mga hangganan ng ating kaalaman at ang walang katapusang misteryo ng ating mundo. Ang karagatan, sa kanyang kalawakan at lalim, ay patuloy na magiging isang paalala na marami pa tayong dapat matutunan. Ito ay isang lugar ng pagtatago kung saan ang mga lihim ng nakaraan ay naghihintay na matuklasan. Ngunit ito rin ay isang lugar ng pag-asa kung saan ang mga bagong teknolohiya at mga ideya ay nagbubukas ng mga bagong daan patungo sa pag-unawa. Ang pagkatagpo sa pinto ay isang imbitasyon na maging bahagi ng patuloy na paghahanap ng katotohanan. Kahit na sa kailaliman ng dagat, hindi lamang tayo mga manonood sa kwentong ito, tayo ay mga manlalakbay, mga explorer at mga tagahanap ng kaalaman. Ang ating mga tanong, ating mga haka-haka at ating mga pagtuklas ay nagbibigay kulay sa ating pag-unawa sa mundo. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, tayo ay nagiiwan ng marka, nagdaragdag ng kaalaman, at nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon. Ang ating pag-unawa sa karagatan ay dapat magtulak sa atin na pangalagaan ito, protektahan ang kanyang yaman, at panatilihing malinis ang kanyang tubig. Ang karagatan ay hindi lamang isang lugar ng misteryo, kundi isang pinagmumula ng buhay. Ito is nagbibigay sa iwatan parken, transportasyon at inspirasyon. Ang ating responsibilidad ay siguraduhin na ito ay mananatiling isang lugar ng kagandahan at kasaganaan para sa mga susunod na henerasyon. Naway ang ating paglalakbay ay maging isang paalala na ang kaalaman ay walang hangganan. Ang bawat tanong ay nagbubukas ng daan patungo sa mga bagong pagtuklas at ang bawat pagtuklas ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating mundo. Ang pinto sa ilalim ng dagat ay isang simbolo ng ating patuloy na paghahanap ng katotohanan, isang paalala na marami pa tayong dapat matutunan at isang imbitasyon na maging bahagi ng patuloy na pagtuklas. Ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula sa ating puso at isipan kung saan ang mga tanong ay nagbubunga ng mga bagong posibilidad